5% and 2% respectively. If this generator is grounded to a resistance of 0.2 ohms, calculate the following: fault current for a 3-phase fault, fault current for a 2-phase fault, or pag sinabi mo 2-phase fault, that is line to line, fault current for a single line to ground fault, and fault current for a double line to ground. Okay, kung tayo sa letter A, 3-phase fault. So, 3-phase fault is equal to 1 over positive sequence times I base. Simplify natin. 1 over, since percentage tayo, hindi siya 100. So, 100 over 5 times 125 MVA over square root of 3 times 13.8 kilohertz. Letter B. Sabi natin sa letter B, 2-phase, line to line. So, line to line equal to square root of 3 times 100 of say 1 plus say 2 times I base. So, equal to square root of 3 times 100 over 5 plus 5 times 125 MVA over square root of 3 times 13.8. Letter C. Kunin natin yung fault current sa signal line. So, line to ground is equal to 3 times 300 over Z1 plus Z2 plus Z0. Pero may grounding resistor na tayo. Ayun o. Going to lalagay ko rin. 3 ZG times I base. Now, yung aking ZG, kailangan ko gawing percentage. So, i-divide ko si 0.2 na 13.8 kV squared divided by 125 MVA. Tapos, na times ko na 100. Pwede natin substitute dito. 300 over 5 plus 5 plus 2 plus 3 ZG
125 MPa over square root of 3 times 13.8 kilograms. Letter D, double line to ground. Formula natin ay 300 Z2 over Z1 times Z2 plus Z0 plus 3Z2 plus Z2 times Z0 plus 3Z2 times I base. So, pag sinulat natin yan, 300 times 5 over 5 times 5 plus 2 plus 3Z80 plus 5 times 2 plus 3Z80 times 125 MPa over square root of 3 times 13.8. Dapat ang pinakamalaki niya yung 3-phase. Pero may mga cases later on na makita na mas malaki iba. Kaya tayo naglagay nito, yung grounding. So yung reason kung bakit yung generator nyo, transformer nyo, sa motor nyo may wire solid grounded, resistance grounded, o reactance grounded. Para lumit yung unbalanced fault. Kasi you need to remember, itong tatlong to, ito yung madalas na mangyari na fault. Hindi naman yung and if we base that, ano yung size natin dito? Siyempre, ang size ng circuit breaker ko ay 110. So, kung tatanggalin ko itong 3ZG, mas mataas na to kaysa dito. So, mangyari, mas malaki yung breaker. Eh, switch yan, or anything na nag-close open, mga daling masira. So, kaya, ina-avoid na. Okay. Number 2. Yung sa 13.1275, pagka in-input mo siya sa ZG, 0.13 to the percent. Percent tayo eh, naka 13 na point. Pagka in-input. 13 pa rin. Kung ito ay ginawa mong 3, lahat yan dapat naka-per unit. Naka-percent tayo. Gets. Okay. So,
So, kaya nito, number 2, naka-percent ulit tayo dito sa number 2. Hinanap natin yung 2-phase. Uy, bakit nag-blue screen of death to? Ginalaw mo na naman sa tao. Hindi. Kaya mo lang. Baka magano lang. Buksan mo na lang yung canvas mo. Sir, question lang sir. Katulad po nung Wednesday, yung number ko, same na same lang sa circuit, sa size ng circuit breaker. Hindi po ba ano yun, sir? Hindi, okay lang. Okay lang. Oo, kasi nagkakaroon na yung karoon sa size. Okay, ano ay number 5? Ay, number 2. Line to line is equal to square root of 3 times 100 times 100 na over ilang percent yung transformer? Sige. Okay, itayin na natin. Ano ba yan? Kung kailan last day natin, naglulog na natin. Papalitan ba yung computer dito lahat? O ito na yun? Dapat nga sir, Pero isa doon. Napalitan na lang. Sa ito papalitan na rin. By next week papalitan. Next at all. Yung ISO na 4%. No? So, 4 plus 4. Ano yung I-base natin? Ano ba yung S-base? Tatlong 100 kVA yan na transformer, di ba? Single phase. Pag nag-banking ka, ibig sabihin yung 100 na yun, pag-aali yung together. Kaya gagamitin natin sa taas ay 300 kVA. Tapos, yung nasa ilalim, square root of 3. Ano yung voltage natin sa secondary? 277. That? 13.79. Number 3. Pag-white ba yung hindi na rin wala? Nako talaga. A 3-phase 11 kV 30 MVA turbo alternator has a positive equal to negative reactance of 0.15 per unit and sequence reactance of 0.02 per unit. Calculate the volt current for a line to line. So line to line pa rin. Meron naka per unit tayo. Pag per unit, ibig sabihin hindi na to 100. Tanggal na yan. So magiging formula natin is line to line is equal to square root of 3 over ano yung positive sequence natin? 0.15 saka 0.15 ba? 0.15. Ano yung negative sequence? Negative. Parehas lang. Okay. Meron ba tayong S-base sa B-base? Meron, di ba? Ano yung S-base natin? 30 MVA. Divided by square root of 3. Ano yung voltage natin? 11 MVA. So, yan ang sagot natin. Ilan? 9 points. 90.
Pero nagalit ka nga sa amin. Sumigaw ka nga. Sumigaw ka nga sa amin. Yung mga tropa mo, wala. Ba't wala silang paras? Tama na po. 9.0. 9.090. Yeah. Okay, number 4. Okay, basahin natin. Number 4. Number 4. At a certain point of a power system network, positive, negative, and zero sequence impedances are in per unit, 0.25, 0.25, and 0.3. The base MVA is 100. The voltage level is 34.5. Determine the zero sequence component for a one line to ground fault. Okay, ang one line to ground fault, ito yun, di ba? Line to ground is equal to 3 over Z1 plus Z2 plus Z0 times Ix, which is equal to 3 times zero sequence. Pero since ang kailangan ko lang ay zero sequence component, I0 lang hanapin ko. Kaya I0 mo ay 3 over, ay hindi pala 3, 1 na lang, 1 over, ang yung positive, 3.25. negative, 0.25. point, 0, 0.30. times IBs, ano yung MDA natin? 100 MDA over square root of 3 times 34.5. Isa to. Number 5. Okay, number 5. Ano yung number 5? 50 MVA, 11 kV, 3-phase alternator was subjected to different types of fault. The fault current are as follows. 3-phase is 2000 ampere, line to line is 2600, and line to ground is 4200. The generator neutral is solidly grounded. Find the values of the 3 sequence reactances of the alternator. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung value. So, pwede tayo mag-start sa 3-phase. So, I 3-phase is equal to 2000. Then, equal to, ano yung voltage natin? 11 kV. Pero since per phase tayo, 11 kV divided by square root of 3 over Z1. So, ilan yung aking positive sequence? Point 1754 ohms. Okay, next. Pagtapos sa 3-phase, ano yung nasunod natin? Meron kang line to line. Diba? Line to line is equal to 2,600 equal to square root of 3 times 11 kV over square root of 3 divided by Z1 plus Z2. So, ang ano natin ay Z2.
1.0554. 1.054 ohms. So yung ating line to line. Okay, ano yung next natin? Meron tayong given dyan na line to ground, which is 4,200. So line to ground, 4,200 equal to 3 times 11 kV over square root of 3 divided by C1 plus C2 plus C0. So yan yung same sequence. Zero point 3055. 0.3055. Okay, if you look in sa example number 5 natin, bababa yung impedance. Kaya nga makita nyo mas malaki to. Although, pag sinize ko yung breaker, then kahit naman yan. Walang effect. Kaso ang problema, kung let's say, yung nakuha mo dito is magsa-size up siya sa higher, then tayo may problema. Kasi majority ng fault mo ay ito, yung line to line, line to ground, or double line to ground. So, ina-avoid na. Kagaya nito sa example 1, makikita nyo na ang basis natin 3-phase, yung line to line at double line is mas maliit na yung value na. Okay? Number 6. Okay. Number 6, yung diagram nasa next page. So, meron tayong diagram, drawing mo yung positive, negative, and zero sequence. Then, magkakaroon ka daw ng line to ground fault sa isa sa mga terminals. So, gawin muna natin yung sequence network. Positive sequence. Pag dinawin natin yung generator natin, nakaparallel, then may transformer, may linya, may transformer, then papuntang infinite bus. Saan ka magkakaroon ng short circuit? Both sides. Gagamitin natin yung mamaya. Okay, negative sequence. So, sa negative sequence, ano yung tatanggalin natin dito sa liwa? Okay, below. Isa lang, alam niyo sa liwa. Pwede natin sabihin pasado na sa liwa ang meter. Kasi marunong na siya mag-drawing ng sequence network. Fault ko dito pa rin. Okay. Then yung last, zero sequence. Minsan yung value na lang. Kasi karaniwan dati, mahirap mag-drawing. Pero ngayon, madali na mag-drawing, kaya baka meron. Pero pag ilan, usually yung mga ganito, word and problems yan. Pwede ganyan na, number 2, number 3, or number 4. Okay, yung dyan, ibaba nyo sa diagram. Di ba yung sa diagram, makikita mo na yung walang connection, yung generator. Pero pwede mo malaman dun sa given na table. Yung given na table, yung generator 1 is may value, kaya connected yan. Yung generator 2, walang value, kaya open. Tapos yung transformer is Y grounded, delta Y grounded. Samantala isa is Y grounded delta.
Ngayon papunta sa infinite bus. Okay, magkakaroon ka ulit ng short circuit saan? Dito. All 2, all 1. Okay. So, lagay natin yung value. Sige, pass mo. Ano yung value natin? 0.25. 0.25 ba? 15. 0.15. 0.15. Ano yung zero sequence? Generator 1 muna tayo. 0.08. 0.08. Generator 2. 0.25. 0.25. Same na. 0.25. Blanco. Diba? Transformer. 0.15. Lahat yun, 0.15, diba? Transmission line. 0.20. 0.2. Lahat. Sa negative. Zero lang po. Tapos 0. 0.4. 0.4. And yung sa infinite bus, 0.15. 0.15. 0.15. 0.15 saka 0.05. 0.05. Letter B. Fault 1. So, ibig sabihin, kunin natin yung line to ground. So, ano yung positive sequence ko? 0.15 in series with 0.15 na nakaparallel sa 0.25. Yan din yung aking negative sequence. So, yan yung value natin. Zero sequence. 0.08 lang. Kasi wala namang potential. So, line to ground is equal to 3 over Z1 plus Z2 plus Z0. Wala naman tayong S-base dyan, saka B-base, di ba? Per unit lang. So, yun sa natin. Ilan? 5.289. 54. Walang tao. Uwi kasi yun. Umuwi ka ako kumain. Basta yun na, pag-check mo mamaya, na-work mo na lang. At fault 2. Okay, fault 2, dito tayo. Okay, so say 1. 0.15 in parallel with 0.25. Ito yung aking say. Kailan yung value natin? Ano yung aking Z0? 0.15. So, line to ground is equal to 3 Z1 plus Z2 plus Z0. So, makikita nyo, pwede pa rin kayo kumuha ng unbalanced fault gamit naman sequence mo. So, you don't actually need to memorize yung formula. Sige, okay nyo muna. Then, we'll continue yung other items. Di ba? Alam mo na. Yung pay, saka kura. Wala, hindi na kayo kompleto ngayon dito eh. Ikaw na nga lang yung nandito.
Nagyayabang ka lang sa akin. May isang kasi masisiraan. Hindi mo wala secret mo. Ay, di pa na siya. Okay, 7. Number 7. Okay. 11 kV, 30 MVA generator has X positive sequence of 0.2, negative sequence of 0.2, and zero sequence of 0.05. A line to ground fault occurs on the generator terminal. Find the fault current and line-to-line voltage during the fault condition. Assume that the generator neutral is solidly grounded. So, line to ground. So, ano yung formula natin? Line to ground. 3 times Z1 plus Z2 plus Z0 IDs. So, 3 over, ano yung Z1 natin? 0.2. 0.05? 0.2. 0.2. Negative is 0.2. Zero sequence is 0.05. ilan yung IPs natin? May SBs ba? 30 MBA. 30 MBA over square root of 3. Tayo, or number 3. So, ulitin lang natin yung process. So, 3-phase current which is equal to, anong value natin? Yung value ng 3-phase natin? 1870 is equal to, ano yung voltage? 11 kV divided by square root of 3 over Z1. So, ilan yung positive sequence? Zero point 8509. Then, yung uli natin, yung zero sequence. So, gagamitin ko yung line to ground. Ano yung line to ground? 4,130 equal to 3 times 11 kV over square root of 3 divided by Z1 plus Z2 plus Z0. So, ilan ang aking zero sequence? zero point 3661. 0.36. Okay, so makikita nyo dito na malaki yung ating line to ground kasi maliit yung aking zero. So para lumito, lakihan mo yung zero sequence. Okay. Number 9. Number 9. Okay, number 9. So, may single line diagram tayo. Meron ka daw double line to ground fault. Wala kayong problema kasi hindi na tayo mag-change yung phase. So, drawing lang natin yung sequence network para makuha natin yung double line to ground fault natin. So, we start first with positive sequence network. Transformer, linya, transformer, then motor. Tama? Tapos nagkaroon tayong double line to ground fault dito. Okay. Then gawin natin negative sequence. Anong gagawin natin sa negative sequence sa liwa? Tanggalin daw yung below. Generator sa motor. Pag papanawin kaya kita sa diwa, papasa ka na.
Zero sequence. O, kaya daw niya. O, drawing mo. Ay, yung drawing. Or, yan natin kung kabisado naman sa liwa. Delta Y grounded. Bakit nasa yung transformer? Okay na sana. Masiniwala na sana ako. Kaso, Why grounded then? Y grounded delta. Tapos, Y grounded. Pwede na. At least parang yung mag-drawing. Mag-forget ka. Coordination na kagad ah. Hindi ka pa nga mag-graduate ka eh. Ay, hindi pwede. Wala ka pang hierarchy, no? O, pwede na. Sir, may sisipa niyo. Mamaya si Pa. Kulang daw, sir. Ano kulang siya? Sir. Oo, kulang siya na reactance dito. Kaso ang problema, wala siya sa given. Kaya, kahit hindi na. Okay? So, ilan to? Ano yung value natin? Ano value natin? Ano yan? Positive sequence. 0.10. 0.10. Point 10. Transformer. Positive sequence. Is it 6 to? Ang transformer. Hindi, yung reactance. 0.05. 0.05. Yung linya. 0.5. Kopya to, di ba? Ito. Yung motor. Ito po, 650. Same lang rin. Okay. Pag negative sequence, ganyan din ba lahat? Okay, so okay na lang natin. Okay, then zero sequence. Ano yung transform? Yung sa generator sa motor? 0.05. Transformer, parehas na. And linya. So pag ginawa natin yung double line to ground natin, equal saan siya? 3 over negative sequence. Series na to. Dito tayo kasi ng short. So 0.15 divided by positive sequence. Ito lang yun, diba? 0.15 times negative sequence plus zero sequence plus negative sequence times zero sequence times I base. Ano yung I base natin? Ano yung S base? 1.2 MPa over square root of 3 times 0.6. sa secondary side tayo ng transformer. So, anong voltage doon? 3.3. Secondary. Okay, 3.3 daw. So, ilan yung double line ng ground? 2 point. 5-1. Kilo ampere. Yun lang ba yung nahanap natin sa number 9? Double line to ground fault lang. Check natin. Double line to ground fault lang. Full current. Okay. Yun nga. Yun nga.
Ah, wala niya. Okay, may tanong. So, straightforward lang tayo. Always remember how to draw yung network. Kasi kahit kabisaduhin nyo itong formula to, kung hindi nyo alam paano siya i-series or parallel, value wala. Okay? Number 10. Okay, number 10. Maikli lang. A 30 kVA, 50 MVA generator having solidly grounded neutral and positive, negative, and zero sequence as follows. What reactance must be placed in the generator neutral to limit the fault current to a voltage line to ground? So, ano yung ibig sabihin nun? Yung aking 3-phase is equal sa line to ground. Yun lang yun. So, pag ginawa natin 3-phase, that is 1 over positive sequence. Ano yung positive sequence natin? 0.25 times S-phase. 50 MVA over square root of 3 30 kV is equal to 3 over positive sequence plus negative sequence. Ano negative sequence? 15 plus zero sequence. So 0.5 plus 3 times yung grounding natin times copy ko the MVA over square root of 3 times 30. Pero sa totoo lang, pag tinignan mo to, pwede mo i-cancel out to, di ba? Kasi magkamukha lang yan. So, ito na lang yung matitira natin sa right. So, ilan yung aking grounding? Na ilalagay. 8 per unit muna. Wala tayong zinc kasi wala nang makita eh. Zinc 2 times 6 yan. Hindi nakalagay yun sa mga zinc implicit use. 0.1 per unit. Okay, para maging actual, times ka ng zinc base, which is 30 kV squared over 50 MV. So, yan yung actual value. Next, 11. Okay, may questions pa bago tayo mag-11? Okay pa? 11. What reactants must be placed in the neutral of problem 20 to limit the magnitude of the fault current to the line to ground? So, hindi natin pwede sagutan ng 11. Punta muna tayo sa number 20. Kasi number 20. Okay, number 20. Okay, yung 20, a 3-phase 11 kV 10 MVA alternator has a sequence reactance of zero sequence 0.05, positive sequence 0.15, negative sequence 0.15. If the generator is on no load, find the ratio of fault currents for the line to ground to that of the 3-phase. Meaning to say, kunin ko yung ratio ng ILG over I3-phase. Yung line to ground, ito yung formula. 3 over, ano yung positive sequence natin? 0.15 plus negative plus 0 divided by 1
1/0.50. Hindi ko nasasama yung I-base. Bakit hindi ko na sinama yung I-base? Magka-cancel out lang. So, yun ang sagot natin dito. 1.2857. 1.2857. Ayan na yung ratio. Yan yung ratio. Ibig sabihin, yung aking line to graph is 28.57% more na 3-phase natin. Okay. Now, before tayo mag-proceed sa number 11, sulat ko lang yung Z-base ko. So, ano yung Z-base ko? That would be 11 kV squared Over 10 MBA. over 10 MVA. So, ilan po? 12.1 ohms. So, balik tayo dito. Sabi natin sa 11 na yung line to ground is equal sa 3-phase. So, yung line to ground natin is equal to 3-phase. Pag naglagay ako ng grounding, ang mangyari ay 3 over 0.15 plus 0.15 plus 0.05 plus 3 ZG is equal to 1 over 0.15. So, ilan yung aking ZG? Number 12. Tapos tuloy natin mamaya. Okay, 12. A 3-phase 10 MVA 11 kV generator with solidly earthed neutral supply sa feeder. So yung generator natin ay nakaseries sa feeder. Tapos magkakaroon na daw ng fault doon na line to ground. So ang tanong, ano yung voltage sa neutral ng faulty phase? Kunin muna natin yung positive, negative sa series sequence. Take note, naka-series yan. Pag tinawin mo yung volt diagram niyan, naka-series lang naman sila. Dito ka magkakapol. So ano yung positive sequence ko? Yung sa generator ay 1.2, yung sa feeder ay 1. So 1.2 plus 1. 2.2 ohms. Negative sequence, ano yung value natin? 0.9 sa 1. So 0.9 plus 1. 1.9. And yung zero sequence natin ay 0.4 plus 1. So magiging 1.4. Okay, mula dyan, pwede ko na ibalik dito sa formula ng line to ground. So, line to ground is equal to 3 times, ano yung voltage natin? Ano sabi? 11 kV. So, 11 kV over square root of 3 divided by 2.2 plus 1.9 plus 1.4. So, ilan yung line to ground natin? So, nakakilo ampere ilan yan? 3.4641 kilo ampere. Pwede na sabihin na yung line to ground ko ay equal sa ano yan? 10 MVA over square root of 3 times
times line to line voltage. So, ilan yung ating line to line voltage? AB. 1.66667 kilovolts. Kung kailangan ng line to neutral, divide mo ito ng square root of 3. So, yan yung line to neutral. Ah, 962.4. So, makita nyo bumaba rin yung voltage. So, ganyan lang mag-solve ng unbalanced fault. Okay, may tanong pa sa mga examples natin so far. Okay. So, remaining 15 minutes break tayo. Or hindi, sarado na natin alas 8, balik tayo ng alas 8, continuation tayo ng number 13 hanggang 19. Sir, also for my base number. Ha? Bakit talaga? Not necessary. Kailangan mo lang balikan kung ano ba ang itsura niya. For example, sa line to ground, ito yung itsura ng circuit natin. Positive sequence. Naka-series. Sa negative sequence. Then, naka-series sa zero sequence. Kaya pag ginawa mo yun, ito yung positive, ito yung negative, and ito yung zero sequence. Kaya pwede mo sabihin I1 is equal to I2 is equal to I0. So, doon nangyari yung formula natin ng line to ground. Pag line to line, ang mangyayari na lang, dalawa na lang yung naka-series. Yung positive sa yung negative natin. So, ito yung aking positive, tapos ito yung negative. And, ang direction mo palaging pa ganyan, I1 and I2. Kaya pwede mo sabihin na yung I1 is equal to negative I2. And lastly, yung double line to ground. Yung aking positive sequence is naka-parallel sa negative sequence natin saka zero sequence. Ito yung aking same tool saka system. Kaya yung formula nyo is nasa yung double line to ground. Double line to ground. Ito. Kasi galing yan sa current divider at saka ohms law. So hindi nyo actually kailangan i-memorize. Pwede nyo i-drawing muna tapos i-derive nyo yung formula. So hindi kayo fix na kailangan i-memorize. Pero syempre ako parang memorize ko na yan kasi ilang beses ko na tinuro, ilang beses ko na sinulog yung problem na yan. So ganun lang talaga. Ganun lang yung kailangan nyo gawin. Pag sinusolve nyo siya paulit-ulit, parang muscle memory na yun. Hindi nyo na kumbaga kailangan i-memorize. Siguro pagka-gising ni Peliosis, pwede na siya mag-solve kagad ng line down for without calculating sa formula. Okay? So yun lang. Yun lang yung kailangan nyo gawin. Solve lang. Okay? So, kagaya nyo. Di ba, ang bilis nyo lang gumawa ng panatin. Kasi ilang beses nyo na hinulit yun. Tapos ginagawa nyo pa sa project yun. So, if you are listening, if you are doing yung mga activities, hindi, pag kayo ay umulit ng more than 3 times, it's your problem na. Hindi na faculty, hindi na professor, yung professor. Diba? Lalo na yung prof nyo, paulit-ulit lang naman. Diba? And then, natin. Okay.
Okay? So, sige. Okay, yun muna. Then, balik kayo ng 8 o'clock, ha? O, sabihin mo, alam mo na ulit gagawin mo, ha? Pero yung mga... Babaguhin ko, wait lang, magkaka-upload nyo lang, di ba? Hindi ko pa nakikita, relax lang siya. Relax lang siya. Sabihin mo relax lang. Sabihin mo, huwag sa kanila, saka sa baka sa kanila tayo eh. Ay, pa ba tayo rin dito? Hindi, sabi. Sabi mo, submission niya. Siguro asa rin ganyan. Okay, tuloy na natin para at least gusto na umuwi ni Jana eh. Babahay pa daw sir. Babiyahe. Saan ka ba Jana? Bulacan? Malayo na. Bulacan sir. Bulacan lang. Maglalakad ka pa ba't ang Bulacan? Okay, 30. 3 kV, 3 MVA alternator has a solidly earth and neutral point. It's positive, negative, and zero sequence. Reactances are 2.4, 0.5, and 0.3. The alternator was operating on no load, sustains a resistive fault between A phase and the earth. This fault has a resistance of 1.2. Calculate the fault current and the voltage. So, single line to ground fault, pero mayroon tayong faulted resistance na idadagdag. So, pag ginawa natin double line to ground natin is voltage over Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3 RF. Yung RF natin is yung resistive fault. Wala yung karaniwan kasi nasyon natin 0. Pero kung iba, ilalagay na. Iba pa to sa grounding ha. So kung may grounding ka, plus tayo. Para saan yun sa Ano rason niya? Kasi pag nagkaroon ka ng fault, meron pa rin impedance yun. Hindi naman actually zero talaga siya. Di ba pag nag-short ka, ang assumption natin zero yun. Pero hindi naman. Kasi may cable yun or may impedance yun. So ito, kinoconsider natin, which is 1.2 daw. Okay, so ilan yung aking voltage? 3 kV. 3 kV. Okay, since line to neutral tayo, 3 times 3 kV over Square root of 3. square root of 3. Hindi mo nasama pa rin. Divided by positive sequence. 2.4. 0.4. Negative sequence. 0.45. 0.45. Zero sequence. 0.3. 0.3 plus 3 times yung resistance natin. 1.7. 1.2. Okay, so ilan to? Eh, ano? 1.093 kilo. So yun yung unang tanong. Kung ano yung line to ground. Okay, next. Ano na yung voltage? So ilan yung aking S? Ilan yung aking S? 3 MVA. 3 MVA over square root of 3 times line to line voltage. So ilan yung line to line? One. 1.5833. 1.58 4. kilovolts. So yan ang may nanap, tama? Or line to neutral ba yung nanap? Voltage to earth. Voltage to earth, ibig sabihin line to neutral. So di-divide ko ito ng Square root of 3. square root of 3. So yung 1.5834 divide natin sa square root of 914. 3. 914.176. Ginawa niyo.
Number 14. Okay, number 14. Ano yung number 14 natin? Okay. The two identical star-connected synchronous generator, one of which has a star grounded, supplies 11 kV bus bars, an 11/66 kV delta 2Y connected transformer with star point grounded is supplied from the bus bar. The impedance are as follows. Determine the fault current from simple earth to fault on the bus bar and on the high voltage side ng alternator. So, pag dinawin natin yun, meron kang dalawang alternator connected sa bus bar papuntang transformer. Ito ang connection natin ay Y grounded. Ito ay Y. Then, ano yung transformer natin? Anong connection? Delta Y. Diba? Delta Y. Pero yung Y ko ay Y grounded. No? Y grounded. So, delta Y grounded. So, drawing natin, positive sequence natin. So, ito yung connection ko. Negative sequence. Kaparehas. Ay, nakalimutan ko lagay yung bilog. Baka sabihin ni Sir Iwa, mali yung drawing ko. Sorry sa Diwa. Sino? Peliosis pa. Sorry sis ha. Zero sequence. Ito naka wala. So saan daw tayo magkakapol? Dito at saka dito. Ilan yung reactance ng generator? Positive sequence. Ohms. 3 ohms. Parehas? 2 ohms po. 2 ohms po yun. Negative sequence. 2 ohms. Parehas? Yes, sir. 3 to. 3 to red. Okay. Transformer. Same sequence. 1. 1, 3. Bakit dito? Ay! Ayun, tapos pumunta sa... Tapos yung transformer, lahat 3. At all 1. So ilan yung aking positive sequence? 3 naka-series sa parallel ng 3 at saka 2. Tama? Tama ba? Naka-parallel to. Tapos series. Four. May ano? Tama ba? Clarification. Nalito kasi dapat, hindi mo ba dapat pag positive is 3 lang? Hindi, kaya nagtatanong ko sa inyo eh. Sinasabi niyo sa akin ito eh. Ano yung positive sequence Three. ng generator 1 and 3. 2? 3 parehas. 1 and 2. Generator. Hindi na ito generator. So ito, parehas na 2. Okay, sir. Hindi. So, lang. Hindi, ang nangyari dyan, XG1. XG1 positive. XG0. So X-ray positive. Negative 0. Kasi, dapat, meron ka pang isa kung magkaiba sila. Tapos, Parehas. tapos sa 0, sir, is 1 lang. Zero ka po. Puro 1 lang. Yung 0. Eh, wala tayo dito
1.5. Diba? 140. Okay, Z2. 3 plus 2 in parallel with 2. 4 ohms. And Z0. 3. Fault 1 tayo. Okay. So, ilan yung aking line to ground? Ano yung voltage ko sa F1? 66 kV. So, 66 kV over square root of 3 divided by 4.5 plus 4 plus 3. 331. Ilan? 331. 3135 kilo ampere. Okay. Yan lang ba hinahanap? Like, current lang ba? Or meron pa? Find also the voltage of 2 healthy bus bar. Sa mamaya yun, pag nasa call 2 tayo. Okay, so punta tayo sa call 2. At call 2, ano yung aking say 1? 3 in parallel with 3 lang. Tama? Kasi ito lang yun. 3 in parallel with 3. So, 1.5. Say 2. 2 in parallel with 2. 1. And say 0. 1. Okay. So, pag ginawa natin line to ground, hindi na 66. 11. 11 kV over square root of 3 divided by 1.5 plus 1 plus 1. Okay. Then lastly, yung voltage sa healthy bus bar. Sinabi na naman healthy bus bar yan. So, yung sabihin, ang voltage mo ay 11 kV. Hindi mo na kailangan isolve. Yun ba yung kata? Bakit po ganito mas Ano daw? Bakit po ganito mas Ibig sabihin, ano yung voltage niya before the volt? Eh, siyempre, ang voltage niya before the volt is 11 kV. So, yun eh. Pinaganda lang nila yung term. Pero siya sabi lang niya, pre-volt. Okay, number 15. So, yung 15 natin. 3-phase, 75 MVA, 0.8 power factor lag, 11.8 kV, Y-connected alternator which has the star point, solidly grounded, supply of feeder. Given yung values nila, determine the line to neutral voltage at the generator after a line to ground fault occurs at the feeder. So pag linawin natin yung number 15, generator, feeder, fault. Eh, nakasiris yan. So, ibig sabihin, at fault, ano yung aking positive sequence? Ano yung positive sequence ng generator? 1.7 plus feeder. 0.1. So, 1.8 per unit. Tama? Ano yung negative sequence? Ano yung sa generator? 0.180. Ito 1.7 tapos 2.80. And ano yung sa feeder? 0.1. So 0.28 per unit. And zero sequence. 0.12 saka 0.3. So 0.42 per unit. Okay, so pwede na natin makuha yung line to ground. Yung line to ground. 3 over 1.8 plus 0.28
plus 0.42 times, ano yung S ko? 75 MVA over square root of 3 times, ano yung voltage? 11.8. 11.88. So, ilan yung aking line to ground? 4.4035 kiloampere. Pwede sabihin na yung line to ground is equal to 75 MVA over square root of 3 times line to line voltage. So, ilan yung line to line voltage natin? Okay, sir. 9.83. 9.83 34 kilovolts. So, pag ginawa ko yung line to neutral, i-divide ko siya na square root of 3. Okay, ulit sir. 5.6 773 kilovolts. 16. May questions pa before tayo mag-16? Okay, straightforward pa rin. Sir, wala pong, yung sa may line to ground, wala pong 3 times B. Ito na, Yung naka-periodic tayo. Ito una naka-actual. Ito periodic. Ito pang very Yung kanina, ito pinapakita natin, kahit hindi kayo mag-per unit, pwede nyo pa rin kunin. So walang nagbabawal sa inyo. Hindi nyo kailangan i-calculate. Kasi pag per unit nyo, yan pa rin yung sagot. Parehas dapat. So pwede nyo gawing exercise yan sa bahay. Sagutan nyo yung lahat ng problems, pero imbis na actual, gawin yung per unit, gawin yung percentage. Ang sagot pa rin, yun pa rin. Okay, 16. 20 MVA, 11 kV, 3-phase, 50 Hz generator has its neutral earthed through a 5% reactor. It is in a parallel with another identical generator having isolated neutral. Each generator has a positive sequence of 20%, negative sequence of 10%, and zero sequence of 15. If a light to ground short circuit occurs in the common bus bar, determine the fault current. So light to ground. Pag drawing natin yon, dalawang generator in parallel lang naman yan. Tapos dito tayo nagkaroon ng fault. Ang problema, yung isa ay Y solidly grounded, yung isa ay Y reactance grounded. So yun lang yung pagkakaiba nila. At fault, ano yung positive sequence ko? 20 in parallel with 20. Kasi parehas lang 20%. So ang sagot dyan ay 10. Ano yung negative sequence ko? 10 in parallel with 10. So ang sagot natin ay 5. Okay. Ano yung zero sequence natin? 15. Tapos isa may 5% pa. So ibig sabihin 15 plus 3 times 5 in parallel with 15. Kasi take note, yung isa ang connection ay Y reactance grounded, yung isa ay Y. So ilan yung sagot natin dito? Then, so line to ground. 300 over 10 plus 5 plus 10. Ano yung IPX natin? 20 MVA over square root of 3 times 11 kV. So, ilan yung line to ground? Kasi naka-ano siya percentage. 5 plus 10.
line to ground current. Okay. Questions. So, ito naman naka-percentage, kaya 300. Yung iba naka per unit, kaya 3. Yung isa naka-actual. Pero ang sagot mo dapat dyan, kahit na rin dyan, pare-parehas na. 17. Pwede rin pala siya. Per unit values, positive, negative, and zero are as given. Double line to graph ang inanap natin. Pero per unit tayo, ha? So, ibig sabihin, double line to graph is equal to 3Z2 over Z1 times Z2 plus Z0 plus Z2 times Z0. So, ilan yung aking double line to graph? Ilan yung aking negative sequence? Nakaparin tayo. Ilan yung negative? 0.07. 0.07. Positive sequence natin. 0.08 times 0.07 plus ano yung sequence? 0.05. Then, times ko na 0.07 times 0.05. So, ilan yung double line? Per unit. So, per unit na. Okay, may tanong? 18. Ano yung 18 natin? At ano rin? 3-phase, 3-wire, normal voltage of 10.4, tapos naka-ohms. Ang hinanap naman natin, line to line. So, ibig sabihin, line to line is equal to square root of 3 times 10.4 kV over square root of 3 divided by yung positive and negative natin. Ano yung positive and negative natin? 0.6 saka 0.5. So, 0.6 plus 0.5. So, ilan yung line to line? Line 4.5. Last number. Ano yung 19? Naka per unit. Line to ground. O, sa liwa, sagutan mo nga. Line to ground. Kaya mo yan. Nitiwala ako sa'yo. Pag hindi mo nasagutan, hindi tayo uwi lahat. Huwag ka sa isip ko yun. Kanina pa mga daling araw-araw ko yun. Ha? Hindi, yung problem hindi. Ito, sir. O, kaya nga. So, ano yung formula na gagamit? Naka-per unit tayo, di ba? So, ano gagamitin mo pag per unit? Hindi, actual ko. So, 17. oh, pero double line to ground yan. So, gagawin mo ay line to ground. O, naka-percentage ka, paano maging per unit to? Oh, sige, sulat mo. Line to ground. Oh, formula muna. Plus A2 plus A0 times ba't yan?
gusto ka talaga mo yung space na ito. Mayroon ka pa rin. Tapos, BB. Parang ini-imagine kung mag-improve ka ng anak ko, parang ayoko. Ako lang magsasabi sa anak ko na mag-drop ka na. Ano sa iyo natin? Guys, ay 0.2. 0.2. Hindi ko alam kung inasa ako. Wala mo magay 0.2 ulit. Tapos 0.05. Ano yung Speeds. 25 BPA. Talaga ini-type ko yung sa Scale of 3. 11 kg. Na calculate. calculator mo, wala kang calculator. Manual lang ito. Pwede may manual. Ayun, kulang pala ako. Dito, sir. Hindi agad sinabi ni Jude eh. Double laser to, di ba? Hindi ko alam. Ano ba yun? Light to brown. Light to brown. Yeah. Tinatawag na talaga sa inyo. Kaya pa di ba? Perfecto. Sige. So, ang sagot natin ay 8.7477. So, ganyan lang mag-solve ng... Ano? May tanong daw si Gulis. Iba yan sa'yo. Yung number Oh, pero kailangan mo i-convert to na sa ilalim kasi naka-percentage ka. Kailangan mo yung actual yun. Okay. Pag naka-percentage ka, 300 yan. Pag per unit yan, 3 lang yan. Pag actual yan, dapat naka-ops ka. So, hindi mo pwede gawin yung 10 plus 5 plus 10. Kailangan mo i-convert siya into actual value. So, we have finished yung discussion natin sa unbalance. Now, pag may isa pang paraan, kung tamad kang gumawa nito, maggawa ka ng tatlong impedance matrix, positive, negative, and zero. Then, pwede na magawa. Value na lang yun. Paano sir? Ha? Sabi mo na ba? Hindi, ang sabi ko, yun yung kailangan yung, yun yung pwede nyo explore kasi na-discuss na naman natin last time. Ito sir yung nasa ano? So, magiging, ha? Yung nasa Magiging positive, negative, saka zero. Now, mula dun sa value ng current, pwede ka na gumawa dun sa kasunod. Yun yung sa exercise 5 nyo, yung protective device for division. Hindi mo magagawa yun pag wala kang value ng current. Sa steady state, sub-transient, transient, yung cycles yun, up cycles, makikita nyo sa curve yun. And yun yung pag-design ng circuit breaker, yung settings. Yung short circuit red, pag may value ka, pwede ka mag-arc flash. So yung arc flash, hindi mo magagawa pag wala kang short circuit. Kaya in some cases, swerte nyo pag natugo na sa inyo yung arc flash sa protected device. Kasi typically sa curriculum ng undergrad, hanggang short circuit lang talaga siya. Hanggang dyan lang. Hindi naman nyo actually naabutan yung last part. The reason for that is, syempre minsan matagal yung discussion dito. Pero if naabutan nyo or nagawa nyo sa Paladin, at least you have already an edge. Doon sa iba, walang Paladin, walang ETAP sa university nila or sa school nila. So, yun nakikita nyo na yung sabihin natin additional advantage pag dito kayo sa PIP or pag sa ibang school. Yun
Doon naman yun. Hindi ako nagpo-marketing pero this is based on sabihin natin experience. This is also based on meron din naman ako kakilala sa ibang school, so alam ko kung ano yung hanggang saan lang yung natututunan nila or whatever. Okay, but in any case, ito yung kailangan nyo para sa mga succeeding. Hindi nyo magagawa yung succeeding kung hindi kayo marunong na short circuit. Okay? So, last meeting na natin ang lecture ngayon. Yes, last na. So, pwede na ako magpahinga. Sir, kasama sa Smart, sir. Ha? Pasa yung, malakas ka daw sa akin. Simbaw. On Wednesday next week, you will be having your final exam. Kasama? Same time. Kasama yan, sir. Siyempre ganyan. So expect may multiple choice, meron yung problem solving. So problem solving is more on short circuit and impedance matrix. Okay, kasi yun yung mababa kayo ng midterm eh. Yung impedance matrix eh. So gusto kong dapat alam nyo na yung impedance matrix ngayon. So, may negative ba na keyron? Saka kita na negative na keyron. Okay, so yun yung coverage exam, cover to cover, subjective type, pero sa problem solving is short circuit analysis and impedance matrix. Ilang items, sir? Wala pa na 50 items, multiple choice, tapos siguro 4 problems sa problem solving. So, yun. After nun, the following days, yung Thursday, Friday, hindi na kailangan pumasok. Huwag na kayo magpakita sa akin. Kung hindi naman nyo kailangan magpakita sa akin. Pero, kung magpapasa kayo ng project hanggang Friday, yung book buys na. Then, sa diwa, bibigay ko sa iyo lahat ng papel na Tuesday ng gabi. I-check ako siya ng Monday, Tuesday. Tapos alam na ulit sa diwa. Ay, sa diwa tuloy. Pwede siya. Okay. Tinanong mo na ba minsan mo siya? Pwede mo nang itapon. Panggatong mo. O di kaya, di ba pwede na may benta yun? Ito ba sa akin? Okay, so yun. Hindi mo pwede. So, yun lang. I hope the next sem, hindi na tayo magkita as student faculty. Sana. Pero kung gusto nyo mga magkita tayo, well, mas maganda na kung bawasan eh. Pero si Mark, maiwan yan. Gusto ko makita si Mark eh. Then, saka, itsukoy naman si Mark eh. So, malagi naman nandun ka, di ba? Hanggang next set. Magtutuloy na Kasi may isang set ka pa. Isang set. Tapos, may pag-asa ka pa, may isang set ka. Isang set pa siya, di ba? May isang set pa siya, di ba? May pag-asa pa. Sige. I'll see you guys Wednesday next week. Sa diwa pa pala. Ay, sir, paano yung connection? Hindi mo kasi pinagbaliktad. Okay. Ha?